mahigit 2 milyong Filipino na BPO workers posibleng mawalan daw po ng trabaho sakaling maipasa ng panukalang Keep Call Centers in America Act. Kaugnay niyan, may report si Bombo JC Galvez. Inamin ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na seryosong banta sa business process outsourcing o BPO industry ng bansa ang posibilidad na mawalan ng trabaho ang mahigit 2 milyong Filipino call center agents sakaling maipasa sa Estados Unidos ang Keep Call Centers in America Act of 2025. Sa pagtalakay ng Senate Finance Committee sa panukalang 2026 budget ng Department of Trade and Industry, binigyan din ni Gatchalian na kailangang agarang kumilos ang gobyerno upang mapangalagaan ang BPO sector na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng dolyar ng ekonomiya. Iminungkay ng senador na dapat palakasin ng Pilipinas ang lobbying efforts nito upang pigilin ang pagpasa ng naturang panukala sa US Congress. Dagdag pa niya, dapat maging maagap at may pangmatagalang pananaw ang gobyerno sa pagharap sa posibleng epekto nito at maghanda na mahakbang na magsisilbing proteksyon sa ekonomiya ng bansa. Nilalayo ng Keep Call Centers in America Act of 2025 na ipagbawal ang paglipat ng mga call center operations sa labas ng Amerika, isang patak ng direktang makaapekto sa BPO industry ng Pilipinas. Call Centers in America Act of 2025, introduced by Senator Ruben Gallego and Senator Joe Justice on July 29, 2025. Topic. Yes. Parehong topic. So this is the first time our call centers is really going to be in a lot of pressure. And this is a clear and present danger to us, considering that we earn close to about $40 billion a year. No, so if these call centers shrinks and eventually disappear, talagang patay tayo, literally. No, that's about 2 million call center agents na mawawala, and mawawalan ng trabaho, and the repercussions will be really tremendous to our economy. So tama nga Senate si Chairperson na bill pa lang to, pero we need to be forward looking and we need to have contingency measures and also napakagaling na lobbying, no? Samantala, nagpahayag ng pag-aalala si Senadora Amy Marcos na maaaring maaprubahan ng panukalang ito, lalo na kung susuporta ng dalawang pangunahing partido sa Amerika, ang Republican at Democrat. This is very real. Even if the bill does not pass in toto, we're fully aware that this is the direction of the United States to bring back jobs, whether manufacturing or service, back to the mainland. So magkakaproblema tayo dyan. Ano ba ang ginagawa ng DTI, if any, dahil nakakakabayan? Yun. Siniguro naman ni Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Jepti na nagpapatuloy ang paikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kinatawan ng Amerika upang mapag-usapan at marisolba ang isyong ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.